Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa inflasyon. Isang mabigat na suliranin ng ating bansa ang pagtaas ng presyo na karaniwang nagaganap sa mga produkto at serbisyo sa iba't ibang panahon. Sa walang tigil na pagtaas ng presyo, maraming mamamayan ang patuloy na nahihirapan. Ang patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin sa halos lahat ng pamilihan sa buong ekonomiya ay tinatawag na inflasyon. Ayon sa The Economics Glossary, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. Sa aklat na economics ni Parkin at Bade noong 2010, ang inflasyon ay ang pataas na paggalaw ng presyo habang ang deflasyon naman ay ang pagbaba sa halaga ng presyo. Naaapektuhan ng inflasyon ang kakayanan ng mga mamamayan na bumili ng mga produkto. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi na bago at nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig kahit noong mga nakalipas na panahon. Halimbawa na ang naganap sa Europe noong panahong medieval na kung saan ang presyo ay tumaas ng 4 na doble. Tinatawag na hyperinflation ng pagtaas ng presyo bawat oras, araw at linggo na naganap sa Germany noong taong 1920. Ito ay naranasan din dito sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Japan, kung kailan ang salapi ay nawala ng halaga. Napakaraming salapi, ngunit kakaunti ang mabibili. Sa kasalukuyan, isang suliraning hindi maiiwasan ang inflasyon. Ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, karne, isda, manok, asukal at iba pa ay hindi nakaligtas sa pagtaas ng presyo. Ang pagsukat sa pagtaas ng presyo. Upang mapag-aralan ang pagbabago sa presyo ng mga produkto, ang Consumer Price Index o CPI ang karaniwang ginagamit sa pagsukat ng inflasyon. Upang mapadali ang pagsusuri ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang pamahalaan ay nagtatalaga ng mga piling produktong palagi ang kinukonsumo ng mga tao na nakapaloob sa basket of goods o tinatawag ding market basket. Tinitingnan ang halaga ng mga produktong ito upang masukat ang bilis at laki ng pagbabago sa presyo. Mula sa market basket, nabubuo ang price index na siyang kumakatawan sa kabuuan at average na pagbabago ng mga presyo sa lahat ng bilihin. Depende sa uri ng bilihin na gustong suriin ang price index. May iba't ibang uri ng price index. Ang GNP Deflator o GNP Implicit Price Index. Ito ang average price index na ginagamit para mapababa ang halaga ng kasalukuyang GNP at masukat ang totoong GNP. Sinusukat nito ang pangkalahatang antas ng presyo ng mga produkto at serbisyong nagawa ng ekonomiya sa loob ng isang taon. Ang Wholesale o Producer Price Index o PPI. Ang wholesale ay tumutukoy sa maramihang pagbili ng mga produkto, samantalang ang retail ay ang pagbili ng produkto ng tingian. Ito ang index ng mga presyong binabayaran ng mga tindahang nagtitingi para sa mga produktong muli nilang ibebenta sa mga mamimili. Ang Consumer Price Index o CPI. Ang panukat na ginagamit sa pagtatala ng presyo ng mga produkto at serbisyong nabili ng mga mamimili. Ang presyo at dami ng produktong madalas kinukonsumo ng bawat pamilya na nasa loob ng market basket, ang batayan sa pag-compute ng CPI. Tingnan ang sumusunod na talahan na yan. Makikita ang hypothetical na pangkat ng mga produktong karaniwang kinukonsumo ng isang pamilyang Pilipino. Makukuha ang total weighted price sa pagsasama-sama ng mga presyo ng mga produkto. Ang total weighted price para sa lahat ng produkto noong taong 2015 ay 605. Noong 2016 ay 705 at noong taong 2017 ay 810.
Upang makuha naman ang Consumer Price Index, gamitin ang formula na inyong nakikita. Pagbatayan ang talahan na yan at gamitin ang taong 2015 bilang batayang taon. Upang makompute naman ang antas ng inflasyon, gamitin ang sumusunod na formula. Gamit ang nakuha nating CPI, maaari nang makuha ang kakayahan ng piso bilang gamit pabili o purchasing power o peso. Ginagamit ng NSCV ang nasa ibabang formula bilang panukat sa PPP ng bansa para sa isang taon. Dahilan ng inflasyon. Ang demand pool. Nagaganap ang demand pool inflation kung mas mataas ang demand ng mga produkto o serbisyo. Ayon sa law of supply and demand, kung mas mataas ang quantity demanded sa quantity supplied, umaakyat ang demand na siyang nagpapataas sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang pagtaas ng demand ay nagdudulot ng shortage sa mga pamilihan, kung kaya tumataas ang presyo. Ang labis na salapi sa sirkulasyon ang isang dahilan kung bakit tumataas ang demand. Sa paglaki ng kita ng mamimili, ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na patuloy na bumili ng maraming produkto na nagtutulak sa pagtaas ng presyo. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang siyang kumokontrol sa dami ng salaping umiikot sa pamilihan upang maiwasan ang inflasyon. Lumiliit ang halaga ng piso at nagmamahal ang mga bilihin kapag sobra ang salaping umiikot sa pamilihan. Ang cost push. Ang cost push inflation naman ay tumutukoy sa pagtaas ng halaga ng mga salik ng produksyon na siyang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa pagtaas ng mga gastusing pamproduksyon, itinutulak nito pataas ang presyo ng produkto at serbisyo. Halimbawa, ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ay karagdagang gastusin sa panig ng bahay kalakal, kung kaya't maaari itong makaapekto sa kabuuang presyo ng produkto. Ang pagtaas ng mga hilaw na materyales o sangkap ay magdudulot din ng karagdagang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang anumang karagdagang gastusin ay papasanin ng mga mamimili dahil hindi na naisin ng mga negosyante na ito ay pasanin. Ang dahilan at bunga ng inflasyon. May mga salik na nakakaapekto sa presyo sa pamilihan na nagdudulot ng inflasyon. Ang pagtaas ng salapi ay nagbubunga ng pagtaas ng demand. Ang pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap ay nagbubunga ng pagdagsa ng mga imported products. Ang pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar ay nagbubunga ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang kakulangan ng pagpasok ng dolyar na nagpapababa sa halaga ng piso. Ang kalagayan ng pagluluwas o export ay nagbubunga ng kakulangan ng supply sa lokal na pamilihan. Ang monopolyo o kartel ay nagbubunga ng pagkontrol ng presyo. Ang pambayad utang, napupunta lamang sa pagbabayad ng utang ang bahagi ng pambansang budget sa halip na magamit sa produksyon. Ano nga ba ang epekto ng inflasyon sa mga mamamayan? At sino-sino ang mga nakikinabang sa inflasyon? Una, ang mga nangungutang. Kung ang interes ng inutang ay mas mababa sa antas ng inflasyon sa loob ng isang takdang panahon, ang mga nangungutang ang nakikinabang dahil nabili nila ang kanilang gusto sa mababang presyo at magbabayad sila sa mababang halaga. Ikalawa, mga speculator at mga negosyanteng may malakas ang loob na mamuhunan. Halimbawa, ang mga real estate broker at ang mga nasa buy and sell na mahilig bumili ng mga produkto na mabilis tumaas ang presyo. Ikatlo, ay ang mga negosyante o may-ari ng kumpanya. Kadalasan, mas mabilis ang paglaki ng kanilang kita kaysa sa pagtaas ng antas ng inflasyon. Kaya sila ay nakikinabang sa panahon na mataas ang presyo ng mga produkto. May mga taong nakikinabang at hindi nakikinabang sa inflasyon.
May mabuti at masamang epekto ang inflasyon na nakabatay sa kung ano ang gawain na kaugnay ng mga presyo ng mga bilihin. Sino-sino nga ba ang mga nalulugi sa inflasyon? Una ay ang mga nag-iimpok. Sa panahon ng pagkakaroon ng mas mataas na antas ng inflasyon kaysa sa interes ng perang idinedeposito sa bangko, ay nalulugi ang mga nag-iimpok. Ang tunay na halaga o real value ng perang nasa bangko ay bumababa dahil sa mababang kinikita nito mula sa interes. Ang mga nagpapautang. Umaasang kikita ang mga nagpapautang sa interes ng perang kanilang ipinapahiram. Ngunit dahil sa inflasyon, ang halaga na kanilang tinatanggap ay hindi sapat upang masabayan ang pagtaas ng presyo. Ang mga tao na may tiyak na kita. Hindi mainam sa panahon ng inflasyon ang pagkakaroon ng tiyak na kita. Ang mga empleyado, kagaya ng guro, nurse at factory worker, ay ilan lamang sa tumatanggap ng tiyak na kita kada buwan na matinding naaapektuhan sa pagtaas ng presyo. Ang dami ng kanilang kinukonsumong produkto ay nababawasan dahil sa pagbaba ng tunay na halaga ng salapi. Pagtugon sa inflasyon. Ang bawat isa ay may pananagutan sa paglutas ng inflasyon. Malaki ang ginagampan ng papel ng pamahalaan sa paglutas nito. Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakaran at polisiya upang masiguro na mapapangsiwaan ang pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang mga patakaran at polisiya ay mahalaga upang hindi ganap na maapektuhan ang iba't ibang sektor ng ekonomiya, higit lalo ang mga mamamayan. Ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay may awtoridad na isaayos ang money supply ng bansa. Ilan dito ang patakarang piskal at pananalapi upang matiyak ang katatagang pang-ekonomiya ng bansa. Makatutulong sa paglutas ng inflasyon ang mga mamimili kung patuloy na tatangkilikin ang mga sariling gawa ng bansa at pagiging matalino sa pagbili ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!